Dismayado na ang mga kaanak ng 6 na sabungero mula Santa Maria, Bulacan na nawala sa Laguna noong pang 2021. Bukod sa tila hindi raw umuusad na investigasyon, wala ring paramdamang CIDG police officer na dapat sanay aalalay sa kanila. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Magtatatlong taon nang nawawala sina Mark Joseph Ignacio, Glenn Hermar, Romualdo Diano, Eric Legaspi, Nerio Antecristo at Kiel Bohol, pero hanggang ngayon wala pang naisasampang kaso dahil wala pa rin daw lead ang pulisya kung sino ang nasa likod ng krimen. Tatlong Pasko na kami ngayong December na hindi namin kasama yung mahal namin sa buhay. Masakit po talaga natanggapin na hanggang ngayon hindi pa namin nakukuha yung hustisya. Lalong tumatagal lalong nawawalan kami ng... Take note CIDG daw. Sabi ko nga, nung pinapakinggan ko, bakit CIDG ang nag-iimbestiga sa kanila? As far as I remember, it was DOJ ang kausap nila. So dapat NBI. Di ba ho? O sige. Tuloy natin. Pakikita ko sa inyo kung bakit pumapalya yung investigasyon dito. Magandang balita sa kanila. Pawang mga taga Santa Maria, Bulacan ang grupong ito at nawala matapos na magsabong sa Santa Cruz, Laguna noong May 2021. Paniwala ng kanilang mga kaanak, may kinalaman din dito ang 6 na gwardiya na nadakip ng CIDG na itinuturong nasa likod din ng pagkawala naman ng 7 sabungero sa Manila Arena noong January 2021. Tila pampalubag loob na makitang nadakip sila, pero para yan sa ibang kaso dahil nagtatagal na ang sa sarili nilang kaso, nakaramdam na sila ng tila kakaiba. Kala namin yun na yung umpisa ng hinahanap namin na hostisya. Pero nakakadismaya kasi parang wala rin. Ang tagal na, nakakaduda. Alam naman po natin na talagang may kasalanan yung 6 pero parang mapapawalan po talaga ng sala. Ano masasabi niyo? Sobrang nalulungkot po kami. Noong huling case conference na dinalahan nila sa DOJ, kasama si Secretary Boying Rimulya, nag-assign daw ng isang CIDG police officer para may umalalay sa kanilang mga hinaingat tanong. Pero pagkatapos daw ng pulong, After ng DOJ, ni Ho, wala nang paramdam sa amin eh. Hindi rin siya nag-update sa amin. Walang update ng mga nangyari sa kaso namin kaya hindi niya kami tinatawagan. Dito ba? Pero kayo, tumatawag kayo sa kanya? O minimiss call po namin siya. Nako-contact nyo? Hindi po. Minsan nagri-ring, hindi naman nasasagot. Baka busy. hindi na nga raw sila binibigyan ng update sa takbo ng pagdinig. Tinabla pa raw ng korte ang in-apply na warrant to search, seize and examine computer data. Kita nyo ginawa ni dito? Ni Remulla dito? Kaya nga nung una nagtaka ako, bakit si IDG? Alam ko NBI. If Remulla, DOJ Secretary, is really serious in helping these people, dapat NBI ang inassign niya. It's all under his department. Lahat ng tauhan ng NBI. Bakit kumuha lang ng isang taga-CIDG na hindi naman niya under at sinabi, bahala ka na dyan para kayong tinapon. Para kayong tinapon sa isang pulis, isa lang yung pulis na yun sa tingin mo makakagalaw yung isang pulis na yun para maasikaso yung kaso ninyo? Hindi. Di ba? Kasi sino ho ba may hawak ng kaso nyo? Tandaan ninyo, hindi naman po ang pulis, ang may hawak po niyan, DOJ na. So parang sa madaling salita ho, para talagang yung case ninyo is doomed to fail. Di ba? Kung talagang seryoso siya, naalala nyo? Sobrang seryoso niya kay Tebes, sobrang seryoso niya kay Mantag. Kanino yung pinahandle yung kaso na yun para madiin ng todo tong dalawang tao na ito? Di ba sa NBI? Buong DOJ nakatutok, buong NBI nakatutok diyan. Di ba? Hindi naman niya pinakikialaman yung pulis. Si doon sa pulis si Abalos doon, DILG siya. Di ba? Ibig sabihin bakit ngayon tumawag lang, alika, isang pulis. Sige na. Ikaw na bahala diyan Sige na. After niyan, hindi na nyo na matawagan yung pulis. Hindi na kayo nasikaso ng pulis. Hindi kasalanan ng pulis yun. Bakit? Sa kanya makakagalaw lang siya. Depende sa iuutos ng DOJ. Hindi naman kaya niya mag-imbestiga na mag-isa lang dyan. Kailangan ng buong departamento ng... Remember
Hindi naman inutusan ni Remulla yung entire CIDG. Kumuha lang siya ng isang taga CIDG. O, ikaw na bahala dyan. Pag makulit, bahala ka na. Ganun. So, sorry to say sa mga kaanak ng mga sabungero na ito. Mukhang nilaglag na kayo ng DOJ. Mukhang pinabayaan na kayo. Mukhang parang ang dating wala na, hayaan nyo na. Ganyan na talaga yan, parang ganun. Tanggapin nyo na. Kung ako sa inyo, balik kayo sa DOJ, demand. Mag-demand kayo doon. Tapos talagang magtawag kayo na media. Mag-demand kayo, bakit walang ginagawa? Akala ko ba pinangakuan kami? Diba? Buti nga dito sa GMA, piniture pa kayo eh. At least, baka naman magising-gising si Remulla sa kanyang opisina. Nagpapogi lang dati, sabi tutulo. Actually, parang ganun nga eh. Naalala ko yan, may pamidya-midya pa yan. Kunwari, ginather niya yung mga sabungero. May pag ganyan-ganyan pa sila nun eh. Yung pala, wala din pala. Kaya nga dyan mo makikita talaga na yung ginawa dito kay Tebes at dito kay Bantag, pinulitika lang. May personal na interest kaya tinulungan. Hindi ko alam kung ang personal interest niya suportahan ng sila Digamo at the same time ito naman kay Bantag, suportahan ho itong si Katapang. Hindi ko alam kung yun ang personal interest ni Remulla. Pero definitely, he is interested to remove Bantag and Tebes sa kapangyarihan. Nagawa niya yun. Kasi nga, seryoso siya. Nagawa niya yun kasi meron siyang gustong mangyari. Kaya nga ako naniniwala kung talagang gusto ni Remulla, may magagawa siya dyan sa mga sabungero. Ang tanong, bakit kaya? Hindi, yun ang tanong eh. Ang tanong, bakit kaya wala siyang magawa dito sa mga sabungero? Ano sa tingin ninyo? Magkano nga ba kinikita ng sabong sa isang araw? Nakalimutan ko na eh. Sabi nitong isa, banat bay! Galit na si Jan Jarabelo. Down na talaga ang ating gobyerno. Kailangan gawa na tayo ng paraan. Hindi na to tama. Yan ang mga gusto kong matatapang na tao, di ba? Tama. Gumawa na tayo ng paraan. Ang unang step, mag-like kayo dito sa channel na to. At saka dito sa video na to. Kasi baka mamaya puro tayo, lalaban kami. Mag-like nga, ayaw niyong gawin. Lalaban pa tayo. Bakit kanyo napaka-importante na nilalike nyo ang mga live na ito? Kasi para kumalat. Kasi alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, marami pa rin ang naloloko. Natutuwa ako dahil marami po lumalapit sa atin pag tayo ay nasa labas at sasabihin nila, subscriber mo ko. Kanina bumibili ako sa Watson ng gamot ko sa diabetes. Na hanggang ngayon, ewan ko ba bakit out of stock. Hoy, kayo mga gusto magpapayat dyan, wag nyo kaming inaagawan ng gamot. Walang niya kayo. Out of stock tuloy yung gamot namin. Mga hindot kayo. Hindi kasi mga gusto magpapayat eh. Yun ang binibili. Yung tinuturok eh. Gamot namin mga may diabetes yun eh. Nakikigulo kayo eh. Hindi, natutuwa ako kasi may bumati kanina. Lakas pa ng boses siya sa loob ng Watson. And tahimik sa Watson. Banat bay! Sir! Subscriber mo ako! Huli mong binanatan si, Romualdez. Sabi ko, subscriber ko nga to. Salamat, sir! Salamat! Hindi, natutuwa ako pag may ganun. Kasi, sana, alam nyo yun, okay yun eh. Pero mas natutuwa ako kung ipapakalat nyo yung video. Kasi kailangan natin may mulat na mga pag-iisip. Merong mga may mulat na, alam mo, marami talagang naloloko eh. Diba? Marami hong naloloko ng mga ilang mga, kasi pag tinitingnan ko yung, eto walang biro ito, baka kala ninyo. I'm observing it eh.
ino-observe ko yung dilawan, pinklawan, ino-observe ko din yung mga tanso. Pinapanood ko din sila. Oh, pinapanood ko sila at tinitingnan ko, sabi ko nga, kung ano yung point nila, naniniwala ba yung tao sa kanila? Anong sinasabi ng tao sa kanila? Okay? Kung meron bang sense o puro troll lang yung mga nagsasalita sa kanila, pinanonood ko. At nakikita ko, meron pa rin at marami pa rin hong nabubulag. Di ba? Marami pa rin hong tanga. Wala mong biro, hindi ako nagbibiro. Ha? Marami pa rin po. Pagka titingnan ko yung mga logic ng mga nagko-comment doon, sabi ko, grabe to. Kaya wala talaga nangyayari sa bayan namin. Eh. Dahil sa mga comment na ganito eh. Yung puro dutae, yung mga, sabi ko, anong, forever ba tayong ganito? Puro ganyan ang comment. Kasi yung ano mo, yung dutae mo, sip-sip sa China. Parang ang bobobo, sabi ko. Hindi totoo, walang biro. Pag pinanonood ko yun, dun sa yung dalawang bobo na galing-galingan na commentator, hindi ko na sasabihin yung mga pangalan nun, ha? Na ang focus lang, banatan ng banatan si Duterte. Diba? Tapos, ang panay comment lang doon, paulit-ulit lang. Kasalanan kasi ni Duterte itong China. Kasalanan kasi ni Duterte. Hindi na presidente si Duterte, kasalanan pa rin niya yung China. Oh, alam mo yun, parang paulit-ulit na lang. Hindi kayo makamove on. Diba? Hindi kayo makamove on. Si Marcos na presidente, gusto nyo pa rin si Duterte? Mas DDS pa pala kayo sa amin. O kaya nga, paano mangyayari ang pagbabago na yan kung hindi kayo maglalike at hindi nyo i-share itong video natin, di ba? Puro tayo kwentuhan lang dito. Kailangan, kung gusto ninyo maging aktibo,